pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang sir? Kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan, at ito po, ano po, no? Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Sige ito, sabi ganito, Oh my God. tayo ba mamagitan? Okay? Kasi nga yung mapa, sige ito, sabi ganito, tayo ba mamagitan? Okay? Kasi nga yung mapa, Ayan. Ito po yung ano, no? Dali po, ibabalik natin, ano? Yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, parang pagka nag-materialize itong ano, no, itong negotiation na ito ay maaari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, ayan. So yan po yung ano na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blur na yan. Tapos ikaw. Opo, So, dating taga-PIDEA. so tinitignan ko po kasi sir yung date. That is May 1. May 1 po. May 1, tapos 10:32. Ayan, yan. Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. sige ito, sabi ganito, tayo ba mamagitan? Sandali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call. Yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po natin to. Kasi nga yung mapa, hindi, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matali mo yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna? Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin. Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay, yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po. Yan. Sabi ko kuya, matali mo yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay? Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas tong pre-ops dun sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso kami sabi na huwag ka nang umano dyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigation sa PIDEA na wala akong kinalaman dyan na kasi talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako meron ka bang galit, so totoo lang galit talaga ako sa inyo na sorry. dahil nga sabi ko illegal ito hindi yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan hindi man lang nila inisip na kasi tingnan nyo sa halip na nagbistula akong suspect nagbistula akong suspect sa Senado, investigador lang ako. Sir, wala akong dito alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing na yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. Tuloy po pawaho natin, Tuloy po natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi.
Sir, pwede mo i-stop? Opo. Kasi eto po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala later on Parang meron na silang pag-uusap. Meron na sila, ganun eh. Parang Ganun sir, yung- sir, bago mo i-play parang yung video. pre-plan ito eh, parang pre-plan itong na to, kasi yung dumating sa bahay kasi ito yung may interview ako nito kay Attorney Roque, sa Grabe. yun yung Sir. ituloy po natin kung may tanong po ba Sir, kayo. wag mo muna tuloy, sir. Ganito. Ang question ko, sir, muna, Grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Ako Nasumunod ka po lang. yun. Sumunod lang. Kung ano man, ang instruction lang, parang sumunod ka lang na parang, sabi ko, bakit talagang ganun ka, yung, kumbaga sa may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga, napapanood namin, sir, na ibabribe ka. Sir, pwede i-play niyo na po? Para... Sige po. Ayan. Yun po yan. Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko kasi, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto kasi. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, maintindihan. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po Binanggit po. Pwede niyo po ibalik. Balik natin, yung binanggit na sila na Okay. kasi nga ang lumalabas nito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siya mabawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, maintindihan natin, marunong tayong mawak ng informasyon. Huwag daw po silang. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, kahit kabubuti niya yun, siyempre ako, itutuloy ko. Papangigin ko sinigustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papangigin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili.
Kasi di ba? I-play, ay ano mo nga po yan? Stop nyo nga po yan. Opo, papalik ko po. Sige po. Ano. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, Oo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto Papatahimikin. nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa ano, no, hindi na ako mag-testify o ano, yun naman po yun. So, yun po yun. So, capture, ano? Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong kapangkitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, tamang decision sa sarili. Kasi diba? Hindi na inisipin, katulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Ayun, yun. Papatayin. Stop nyo nga po. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman niyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na, pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ano, ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po, naiiyak, emotional po ako, grabe. Ito ay napakatagal na eh, no? Matapos akong matanggal, at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw. Na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw, na ganito. Pero, ito, no? Yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang, dahil nga ito, may papatayin nga ako pagka hindi ako, Kaya nakita ko yung pattern eh. Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito, at yung nandyan naman, na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa, At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatag nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao, para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, tutuloy ko po para... Sir, sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na, yun, pare, papatayin yan. Alam nyo, normal po, bilang tao, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong naisip na kasalanan ko doon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na itipa ko doon, doon lamang po wala nang iba. Hindi naman po ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po.
Hindi, katulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano, Kunyari. dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Yun na, oo, ang sabi. ano, my God. Sige sir, play nyo na po. gano'n na muna. Para magkabit ka. Bakit? Ano na, kikinta ka? yun. Sandali lang po. Ano ko po, ito ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun, Di ba, kagabi? Opo. Tama po, no? Buti. Ay, ano ba to? Tapos yun sa kanya rin nadudulas din nadudulas na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Kahit patuloy. Sige po. Bakit? Ano na, kikinta ka? Hindi, ibig sabihin, parang kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lakala, KJ. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede na po ibalikan yung dulo. Sige po, eto po. Kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lakala, KJ. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluha sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, wag natin i-interrupt para yung gustong maggawa ng video na i-echo nila ay mapansin po. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, Hindi, pakinggan mo muna ako yan. Ganito po yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, mataling bukod yan. Nag-aakot ko, Sir Marco. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Hindi. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Dito sabihin, Padre. Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre. Kahit kabubuti niya yun, siyempre ako, itutuloy ko. Papansigin ko, sino gusto may mga pangalan na sinasabi mo. Wala ko papansigin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili. Padre, diba?
hindi. Matulungan natin, Patrick. Kasi siyempre yung mama, gano'n na muna. Para nasa kabili ka. Bakit? Ano na, titinta ka? Hindi, ibig sabihin, parang ginala lang. Ibig sabihin na tumawag lang pala, KJ. Yan, sir. Paki-remove po sa screen. My God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga tao na nanonood. Alam niyo, kahit ako, parang naano ko. Nakakaiyak. I mean, Ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho, noong 2012, na makalipas ang mahigit isang dekada, ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin. Na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga sa halip na bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na kasi kung gusto nilang malaman yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit Ngayon, inaantay yung kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakipag-usap sa labas. At sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tantad na CCTV yung bahay. Kumbaga sa talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o yun ba, totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinaising nila itong lugar ko, nakita na may mga CCTV, at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. sir, nakakapanglumo. Okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas na alam ni Glenn Chong, alam natin lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos, ayon dyan sa video napanood namin sa iyo, na aregluhin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng una, ng PIDEA, na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgor kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yun po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yan? Sa pagkakaalam ko po, yung kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya. Tapos yung isa nasa pagkakaalam ko ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po noon ahente ng PIDEA, hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong
ng kanilang career. Kung ahente siya ng PIDEA, nasa legal, whatever, walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po kaya nga ang ano ko lang hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa mga revelation ng confidential informant na laman nung mga dokumentong ipinalabas ninyo, kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay, wala pong mensahero na maghahatid ng mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahiwatig na ako ay papatayin. Nandun po. Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila, na yung patahimikin, na sumunod ako, ganun po sumunod ako doon sa sasabihin o doon sa instruction. Kaya nga, ito po yung na isang malaking katanungan din sa akin, kung hindi pala kapanipaniwala itong mga dokumentong mga naglabasan at yung mga nilalaman ng mga dokumento, bakit may ganito? Bakit merong papatayin? Bakit merong patatahimikin? Bakit merong pasusunurin? Yun po yung Kaya nga, sabi ko nga doon sa aking kasamaan sa trabaho nung yung nagkaroon ng series of conversation, sabi ko nga kung ano raw ang gusto ko bago pa yung May 7 na hearing. So, marami pa to. Itong video na ito, hindi lang ito. Marami pa yan. Meron pang mga ibang video, pero yung naging kasi sa conversation na namin sa telepono. Okay. Pero ito yung pinakita mo, ito yung pinaka-importante na kailangan makinig ng taong bayan na binanggit si Lisa at Sen. Kumar. Opo, ito po yung pinaka-importante na talagang may mga binanggit na pangalan at ano yung purpose at ano yung pinagagawa at ano yung mga klase ng pagbabanta o pahiwatig na pagbabanta, malinaw na talagang papatayin yan na ako nga yung tinutukoy. Sabi ko, bakit ako papatayin? Ako yung nagtrabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko naman sinabi. Kumbaga kung ano yung nakita ko na naging motivation ko, nakita kong litrato, yun lamang po yung naging motivation ko, kaya ko po tinipa, kaya ko po tinanggap itong confidential informant. Wala po akong masamang tinapay sa kanila, wala akong pakialam sa kanila, Ang sa akin lang dun sa confidential informant. Yun lamang po. Actually, sir, napatunayan mo sa buong Pilipino, 100-something million Filipinos, na nagsasabi ka ng totoo. Sabi ko nga kanina, walang siraulong nagtatrabaho sa gobyerno na ilagay sa ganitong sitwasyon ang kanyang sarili na tumawag doon sa kausap niya at nandoon ka, present ka sa tabi, nakikinig ka lang. Walang may, matinong tao na gagawa nito kung ito ay gawa-gawa lang. Alam naman, ilalagay nila ang sarili sa kapahamakan na ganito. Although siguro, hindi nila inisip yung mga taong nag-usap itong dalawa na dumako ka sa ganito. At hindi rin siguro nila naisip na itatanggihan mo yung kanilang offer. Opo, kaya nga po na kung makikita niyo yung yung pangyayari, nagkaroon ng negotiation. Nung nagkaroon ng failure yung negotiation, giniba ako doon sa Senado. Gumamit sila ng kanilang kaalyado doon sa Senado na bakit ako gaganituhin ito? Kumbaga, akala ko nga magiging maayos yung takbo takbo ng investigation at magkakaroon ng elicitation, para doon sa sa subject matter nitong Senate hearing. Pero nagtaka ako dahil siguro na nagkaroon ng failure yung negotiation, yung Senado na hearing ng May 7, ngayon bigla na lang nagpa-interview ang ating Pangulo at sinabi na ako ay professional liar.
Yun po kumbaga sa talagang wala na silang magawa kundi kundi yun na talagang hindi na napigilan yung sarili, dala siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot, kaya nagkaroon siya ng misjudgment. Kasi kumbaga sa kapag ganyan hindi na makontrol yung sarili, dahil nga ito merong mga nakuwang kasi sinabi ko sa Senado na na-capture ng CCTV yung conversation, ito na yung nangyari siguro nga dahil nga ito yung senyales na nagkakaroon ng paranoia yung isang tao kaya siguro ganun yung naging desisyon at out of the blue, nakapagsabi siya ng gano'n, na hindi dapat para sa isang pangulo na nagsasalita ng gano'n. Kasi unang-una, yung mga tinuturan niya na ako ay hindi dapat pagkatiwalaan o anuman, pahasang paglabag na ito, doon sa konstitusyon. Kasi nanumpa siya na itataguyod at ipagtatanggol niya yung ating konstitusyon. Ako kabilang sa mamamayang kanyang pinamamahalaan. Karapatan ko na yung nasasagasaan. Di ba? Sasabihin niya na ganito, ganito. Hindi pa ako napapatunayan ng kahit na anong hukuman na ako ay guilty sa anumang paratang laban sa akin. Sana naman po hindi gano'n. Kaya ako'y naniniwala na yung pagkakadeklara niya o pagsasabi niya sa akin ng paninira ay dala marahil ng kanyang kanyang epekto sa kanya ng illegal na droga. Ganun po yun Sir, alam mo nung pinapanood ko yung video mo, CCTV mo, kung naririnig nyo sa vlog ko na ako po ay may death threat. Okay? 3 death threat po ang natanggap ko na papatayin o gugurgurin ako ni Marcos at saka ni Lisa. Katunayan, yan po ay na-report ko na sa FBI at saka sa mga local authorities. At even sa lawyer ko, sinabi ko na po yan. So, doon sa mga nag-message sa akin, text message lang po yun sa akin hindi video Sa iyo, narinig yung video na ipapapatay ako, ipapagurgur ako ni Lisa. Okay? Papagurgur ako ng Marcos administration. Pero ito, ang video mo, ay katunayan na talagang pwede kang, may planong na ipagurgur ka kasi nga narinig naman mismo namin sa video. So, ramdam ko na may threat sa buhay mo. Ito ba yung dahilan kung bakit napilitan kang i-share na kung anong, whatever, anong mangyari sa buhay mo bago mag-hearing? So, doon yung threat, yung kaba o takot na pwede nilang gawin sa'yo na ipagurgur ka bago dumating yung hearing o maybe, I don't know. But ito po'y malinaw pa sa sikat ng araw na si Agent Morales, mga kababayan, ay nasa status ngayon. Nasa kasalukuyang nanganganib ang kanyang buhay dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas sa utos niya at pakipagsabwatan ni James Kumar dahil dun sa conversation na na-capture ng iyong CCTV, ikaw ay nanganganib ang iyong buhay. Nanganganib. Pero ang jutang dyan ng gobyernong ito, walang ginagawa para protektahan ka. Kasi bakit ka naman po protektahan, sir? Sila mismo ang magpa-plot o mastermind ng paggugurgol sa'yo. At kinumbinsi ka, based sa video pinakita mo, na iba-bribe ka nila. Dahil kung hindi, gugurgurin ka. Anong gusto mong sabihin sa taong bayan na nakikinig ngayon? Eto na lang po ba yung gobyerno na kapag ang isang tao na ginawa lamang yung trabaho niya at it just so happened na si Marcos Jr. ang nakasulat doon sa dokumentong inilabas ko ay gugurgurin ka o sisindakin ka? Alam nyo, itong nangyari ito matapos yung April 30, yung kauna-unahang hearing. Nangyari po ito. Kinabukasan, May 1, dumating po ito. Kaya nga, ang ko doon sa taong bayan, magmasid po kayo, makiramdam. Dahil kung ito, nagagawa sa akin, kaya ding gawin sa inyo.
Itong mga indicator na ginagawa, nagpapautos sila o ano pa man, hindi nyo ba nakikita na ginagawa ito dun sa mga maisog rally? Na kapag ka magsasagawa ng mga rally ang maisog, nakapag-apply ng permit, bigla na lang kinakansela yung nais yung permit. Bakit? Ganon gumamit ng impluensya itong mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Ginagamit nila, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan laban sa atin. Tignan niyo po, ako'y nagtrabaho lang. Bakit may ganito? Nagtrabaho lang po ako. Ito ko po, hindi ko po sinabi sa kanila na okay sila. Hindi ko po sinabi sa mga taong ito na nakasulat na gumamit kayo ng illegal na droga. Hindi po. Nagkataon lamang po na mayroong nagpunta na confidential informant at ito ay in-entertain ko. Ngayon, matapos ko ma-entertain to, nakalipas ang mahigit 1 dekada. Ngayon, baliktad na. Yung investigador na nagpapatupad ng batas, ito po ngayon ang itinapako sa krus. Kita nyo kabaliktaran? Ngayon, nakakapagtaka pa ng matuklasan ko. Kaya pala ako kinigisa-gisa. Dahil ito palang James Kumar, kaalyado na ng mga tao nang uusig sa akin. Napakalungkot po. Napakalungkot. Napakalungkot po talaga kasi ang Pilipino ay hindi na nila kakampi ang gobyerno. Ang gobyerno na supposedly ay poprotekta sa bawat mamayang Pilipino, pero ang presidente at ang kanyang asawa, kasi imposibleng walang kinalaman si Marcos dito, ang presidente at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind sa pagplano ng iyong buhay at sinubukan kang bayaran. Sir, alam ko nakatutok ang Senate Committee on Public Order ni Senator Bato. Hindi, alam mo, yun ang iniintay ko nung hearing na binanggit mo itong CCTV na to, na ikaw talaga ay dapat, kung nagsasabi ka ng totoo, i-subpoena ka at i-present mo yung video pinakita mo ngayon. So kung naririnig tayo ni Senator Bato, ako ito message ko Senator Bato. Senator Bato at sa lahat ng mga senador, pero again, kakampi na nga nila yung mga sindikato, pero still magme-message pa rin ako. Etong mga video na ito na pinakita mo na dapat ito'y mailagay for the record dyan sa Senado. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila na ngayon ay ayon nga sa aking mga informante na may mga forces na pigilin ka na pumunta sa next hearing sa May 13, baka nga ito yung nila, no, yung pinatatakot nila, kaya you decided na expose na natin yung video na ito. Ano ang gusto mong sabihin ngayon doon sa Senate Committee on Public Order? Gusto mo ba na ito i-present doon? Alam nyo, hindi ko na po inaasahan na magiging interesado sila dito sa video na ito. Pero, ako po ay mananawagan sa inyo sa darating na Lunes. Ano't ano man po ang mangyari, ako po mismo ang makikiusap sa inyo na magsilabas kayo sa inyong mga tahanan. Dalhin na po natin ito sa kalsada. Kapag ka po binaliwala nila itong mga panawagan natin. Kailan supportahan natin mga kababayan si Agent Morales. I hope kung malapit kayo sa Senado, maging part kayo, nakita nyo yung video. Malinaw na si Lisa Marcos at nutusan niya ang James Kumar para i-bribe. Malinaw sa video, yung mga kapapasok lang, balikan nyo na lang po na i-play ang video kanina. So, ano nyo ngayon? Ano yung pakiramdam nyo na nailabas nyo na ito? Alam ko, nagdadalawang isip kayo. Alam niyo po yung kapag taong bayan na ang humiling, hindi naman po ako makakatanggi. Katulad po nito, na hindi naman ikapapahamak
ng confidential informant. Dapat lamang po talaga malaman ng taong bayan kung anong klaseng namumuno mayroon tayo. Tayo ang naglagay sa mga taong nasa gobyerno ngayon. Pero nabudol po tayo. Ito po, nakita niyo po yung ginagawa sa atin. Nabudol po tayo. Kaya sa darating po na Lunes, tignan po natin, obserbahan po natin. At Sir, tayo na po talaga yung magpasya. Wala pong politika o anuman dito. Ang ipaglaban po natin yung kapakanan po ng ating bansa. Masyado na tayong inaargabyado. Masyado na tayong ginagago. Mali na ito mali na. Yung mga pinagkatiwalaan natin, binababoy tayo. Sir, bukas sa Pilipinas, Linggo, Mother's Day po. Alam niyo naman, taon-taon, buong mundo sineselebrate ang Mother's Day. Ang ina ay larawan ng kabayanihan, pag-aruga sa isang anak, pagkalinga, pagprotekta. Si Lisa Marcos po ay isang ina ng mga mafia para sa akin. Ano po ang mensahe niyo sa kanya bilang ina ng mga mafia? Mananagot ka sa batas. Darating ang oras, mananagot ka sa batas. Dapat talagang managot siya sa batas. Dapat magbayad to. Actually, sir, mas matindi pa ang ginawa. Itong nakitang video nitong pinakita ninyo, kailangan niyang managot sa batas dahil isa din po sa lagi kong in-expose dito ay ang kidnapping na kinasasangkutan ni Lisa. Imagine mo ang isang ina na dapat ay uliran, isang ina na mag-aaruga sa kapakanan ng taong bayan, pero isang ina ng mafia na nakikipagsabwatan sa mga sindikato para mangdukot ng mga minor de edad, mag-hire o kumuha ng mga taong mag-bribe sa inyo. Saan tayo pupulutin ito, Sir Morales? Na ganito ang presidente at ang kanyang asawa ay sangkot sa high crimes. Hindi lang sa isang pagkakataon, dalawang pagkakataon, at maraming pagkakataon. Dito sa Pilipinas, kasabwat nila ang smuggler, kasabwat nila ang mga nagmamanufacture ng pulburon. Lahat yan ng mga na-expose ko. Saan tayo pupulutin ito, Sir Morales? Naniniwala ako na gising na ang taong bayan. Kaya't hindi sila papayag na pupulutin tayo sa kangkungan. Dadalhin natin ito sa kalsada at ang taong bayan ang magpapasyang muli kung sino ang karapat-dapat na mamuno dito sa ating bansa. Mensahe mo, sir, sa mga kongresista na every day ay pinagtutulungan ka, nagpapapress con para sirain ang kredibilidad mo. Mensahe mo sa mga senador na gusto kang tibagin pero hindi ka nagpapatinag. Ano ang masasabi mo sa mga taong gobyerno, sa mga kapulisan, sa mga taga-AFP, lahat ng mga lingkod bayan o matinong lingkod bayan na may pagmamahal pa sa Pilipinas, may pagmamahal pa sa kinabukasan. Ngayon nakita nila, hindi naman po sila siguro syunga para hindi nila maintindihan na ang First Lady at si Marcos Jr. ay ang nasa likod o mastermind nitong pag-areglo sa'yo o pag-bribe sa'yo o pagpapapatay sa'yo. I hope not. Igalang nila ang ating batas. Ipagtanggol natin ang ating konstitusyon. Mahalin natin ang Pilipinas. Ito hindi pa huli ang lahat Di ba? Alam ko, marami sa inyo ang nakakakita at nakakaranas kung papaano tayo pinamamahalaan ng mga taong nasa impluwensya ng ipinagpapawal na gamot. Magkaisa na tayo. Magmasid kayo, makiramdam kayo sa nangyayari sa atin. Huwag tayo magbulag-bulagan. Alam ko, marami na sa atin gising at mulat at nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. At ito ay malapit na. Ako mismo ang maghihikayat sa inyong lahat kapag binaliwala nila itong investigasyon na ito. Grabe yung revelation. Sir, kumusta po yung pamilya ninyo?
awa po ng Diyos. Kami po maayos naman. Gusto ko i-specify. Kasi si Senator Bato, in fairness to him, ay in-authenticate niya itong pinagsimulan nitong dokumentong ito. Senator Bato is the most powerful. Powerful siya over Lisa, over Marcos Jr. sa kanyang Committee on Public Order dahil siya ang chairman. Anong gusto mong mensahe sa kanya? Tatay sa tatay, pulis sa pulis, investigadors to investigador. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya ayaw ko siyang pangunahan. Matalino siya, halal siya ng bayan, pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng taong bayan, at alam ko naman nasa hustong pag-iisip siya. Kaya alam niya kung ano yung mga hakbang na dapat niyang gawin bilang isang pinagkatiwalaan ng taong bayan, bilang isang senador. Sir, message nyo sa tinaguriang fourth estate na mga mainstream media na imbis na magkatuwang ng taong bayan para ipalabas ang katotohanan, pero katuwang sila sa pagsira sa iyo. After this na pinakita nyo ang video, anong gusto mong sabihin sa kanila? Tigilan na natin yung pagiging punyeta. Magpakatotoo kayo. Maglingkod kayo sa sambayan ng Pilipino. Message nyo sa mga religious group, kahit ano pa man ang kanilang paniniwala, lahat ng religious group, Katoliko man yan, Muslim, Iglesia, kung ano pa man. Maging tapat kayo doon sa inyong sinasamba. Gamitin ninyo yung pagiging salitang Kristiyano. Pagka kasi sinabing salitang Kristiyano, ito na yung magiging hadlang para siya ay magsabi ng kasinungalingan. Pag sinabi sa isang tao, salitang Kristiyano, ibig sabihin, ito na yung hudyat. Alam niyo po, Para doon ka sa katotohanan. nakakaiyak. Alam niyo, ayoko umiyak kasi matapang yung yung aking dito sa akin mga kababayan. Pero sa totoo lang, sa tagal kong nakikipaglaban sa mga demonyong ito, napakasakit kasi ako po, nag-devote ako ng since 2015 bilang isang vlogger. Na sinuportahan ko to mga taong to, mga demonyo pala, at willing patayin kayo, patayin ako, patayin ang lahat. I spend my own money. Babalik-balik sa Pilipinas, kampanya ni Piso, dahil umasa ako na ibangon yung mga Pilipino. Tapos nakita ko ngayon, sa pinakita niyong video, na handa silang patayin tayo, handa silang gurgurin tayo, dahil nagsasabi tayo ng katotohanan. I believe, hindi ko man kayo kilala, dahil lang dito na nagalit pa nga po kayo sa akin at naintindihan ko yung galit ninyo. I believe yung pinaglalaban ko pareho para sa kinabukasan ng taong bayan. Kahit ako wala na po sa Pilipinas, umasa talaga ako na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Pero ito mismo, sir, Malacanang, First Lady, Presidente, ang nag-uutos na papatay kayo, papatay ako, iba-bribe kayo. Ano na lang ang kahinatnan itong mga kabataan, itong mga young generation na pinaglalaban natin? Kasi ikaw, I believe, handa ka na kung ano mangyari sa inyo, sa tapang ninyo, at ako din. Pero ano yung gusto mong, I hope may nang nakikinig sa ating mga bata, na mga bata, anong gusto nyong sabihin sa mga batang ito, na bakit may ganito tayong klaseng bangag na administrasyon? Dahil na rin siguro sa sa paniniwala, maling paniniwala. Parang nangyari doon sa inyo, nagkaroon kayo ng paniniwala o bulag na paniniwala, nasilaw kayo ng ng inyong paniniwala. Pero dapat sa uulitin, pumili na tayo ng talagang mga tao na karapat-dapat para mamuno sa ating bansa. Dahil ang nakasalalay dito, kinabukasan natin.
nakasalalay dito kinabukasan ng magiging mga apo natin, mga anak natin. Yan po kinabukasan ng bansa natin. Pagka ganyan, pinamumunuan tayo ng ang sinasabing ang bangag na Pangulo, nakakatakot. Nakakatakot. Kasi sa mga ginagawa pa lamang niya, talagang nagkakaroon ng lapse of judgment. Dahil nga sa epekto marahil ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang sistema. Yun po ang nakakatakot. Kaya dapat talagang maging mapanuri tayo. Hindi yung como magaling magsalita o magaling maganda, malaki katawan o anuman. Hindi. Pumili po tayo. Pumili po tayo ng mga magiging leader natin. Ngayon, eto na, panahon na para magkaisa tayong muli. Huwag na tayong pumayag. Huwag na tayong magpaloko. Diba? Huwag na tayong magpabutol. Magkaisa na po tayo. Umpisahan na natin sa sarili natin, sa tahanan natin, at lumabas tayo. Ipakita natin na mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa nakaupo sa Malacanang. Yun po. Sir, alam nyo, nung nakaraang eleksyon, grabe ang awayan between ang tinatawag na Dilawan, o Pinklawan at Pulahan. Nagbakbakan ng taong bayan. At talagang nahati tayo ang mga magkakamag-anak, magkakaibigan, nagkagalit-galit, nagkaaway-away. Dahil ako sa side ko, pinagtatanggol ko tong bangag na to. Sa side nila, pinagtanggol din nila yung kanilang gustong mamuno. At marami pong mga artista, influencers, mga kilala sa lipunan na may power na maging kabahagi nitong panawagan ninyo na lumabas sila at magsalita sila. Dito sa mga taong ito na naging part ng campaign na minsan sa buhay nila ay alam nila na si Marcos Jr. ay bangag, magnanakaw, manbubudol, sinungaling. Ang dami naman yan, naririnig ninyo. Ano ang gusto mong mensahe dito sa mga influencers, mga artista na noon ay binoboljak nila si Marcos Jr. na bangag-bangag at yun nga, magnanakaw. Anong gusto nyong iparating? Bakit wala sila ngayon? Sir, nakamute kayo. Hindi po natin sila masisisi dahil unang-una nakasalalay doon sa mga endorsement yung kanilang mga kabuhayan. Yeah, you're right. At itong mga artista na ito, yung mga sino mang tinatangkilik ng masa, ay gumagalaw lamang yan dahil doon sa mga endorsement. Pag wala endorsement, wala eh. Kaya napaka makapangyarihan ng mga negosyo sa kanilang mga ginagalawan bilang artista. Kaya kapag sila ay na-involve sa ganyang pagkilos, manganganib po yung kanilang mga trabaho. Pero hindi po sila hindi naman nanganib nung nag-aupo sila. But ganun pa man, sir, masakit pagputulin ko po kayo. Nangyayari po 'yan. Wag na po tayong lalayo, no. Okay, doon sir. sa mga media. Ang media may mga 'di ba? Nasa isang network 'yan eh. Apo. 'Di ba? Kapag ang media ay nakitaan o kinakitaan ng pagre-report na ayaw ipa-report ng kasalukuyang gobyerno, talagang nagkakaroon ng ng problema yung mismo network company. Ganon din ang artista na nakapaloob dun sa mga network company. Yes, Ganon sir. po yun. Kaya hindi rin natin sila masisisi. Kaya sa atin, ang panawagan natin, alam naman natin, gising na ang taong bayan. Kaya nga, sa nakikita ko, natatakot sila tuwing mayroong maisog Kasi nga, ayaw nilang makarating sa taong bayan. Ayaw nilang mamulat ang taong bayan. Maganda yung ginawa nila kasi talagang mas dumadami yung namumulat. Dumadami yung mga taong bayan na nagigising. Kaya katulad ngayon, maraming nagigising. Maraming nagising. Actually, sir, paano na kaya nila ito i-debunk? Na pinakita nyo na ang video, ang CCTV, na talagang nasasangkot si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. at lahat, si Kumar.
Okay? Ano mensahe mo sa Presidente Marcos Bangal? Kung wala ka ng una-una, yung moral ascendancy, wala na eh. Alam naman nila yan eh. Wala na yung moral ascendancy. Sir, Alam mo na kung anong gagawin mo. yeah, dapat Kaya- na mag-resign na siya. Sabi ng mga taong bayan, mag-resign na siya. Pero, syempre, pag mga taong may bisyo o bangag nga, sabi nga ng karamihan sa atin dito, mukhang mahirap. Kaya tama din po yung panawagan ninyo na lumabas na yung mga taong bayan. At I hope maging part sila sa Senate hearing sa May 13. Narinig naman tayo ng mga politiko, ng Kongreso, Senado, na pilit nagtatakip dito kay Marcos Jr. at dito sa kay Lisa na mastermind ng yung pagbabribe, pagkikidnap at kung ano-ano pang mga high crimes. Alam ko ang Pangulong Duterte ay I hope nakikinig siya sa atin, nanonood siya sa inyo. Maganda yung ano niya sa maisog kahit na si Pangulong Duterte ay I believe 79 or 80 years old na siya. Nandiyan pa rin siya dahil sinasabi niya na huwag niyong lapastanganin ang flag ng Pilipinas, itapayan niya yung buhay niya. Kung nakikinig ngayon si Pangulong Duterte bilang isang former president, anong gusto mong sabihin sa kanya na after niyang ginawa ng kahit papaano maayos ang Pilipinas, hindi man perfect, anong gusto niyong message sa kanya? Patuloy niya tayong gabayan sa tamang landas. At huwag niyang hayaan na malugmok ang ating bansa sa kumuloy ng kagaguhan. Sir, panghuling salita sa lahat, kung may gusto ka pang sabihin. Mga minamahal kong mga kababayan, magsama-sama po tayo at ipagtanggol po natin ang ating bansa. Ito po, sa nakikita ninyo, sa napanood ninyo na ginawa sa akin, gagawin din sa inyo yan at sa mga ordinaryong tao. Walang ibang makapangyarihan dito sa ating bansa, kundi po tayo. Tayo ang naglagay sa kanila. Yung ginagawa nilang pangbabaliwala sa atin at pangbababoy dapat na matigil na. Magpasya na po tayong lahat. Magpasya po tayo at magsama-sama, magkaisa po tayo. Laban dito sa mga sa mga adik sa ating pamahalaan. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Agent Jonathan Morales. Good luck po at stay safe. At gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na walang ginagawa ang ating gobyerno na proteksyon para sa inyo. Paano nga naman po gagawa ang gobyerno ng proteksyon sa inyo o mag-initiate dahil sila mismo ang nasasangkot. Pero andito po kami. Ang taong bayan ay susuporta sa inyo hanggang sa huli. Maraming salamat, Sir, former Agent Morales. Thank you po.